Okay mga kamads, mga kaibigan, panoorin po muna natin to. Isa-summarize ko lang po ito, itong nangyari rito at hindi na po ako magko-commentary. At isang malaking shoutouts muna kay Sir Kyle Dominic Corpo. Siya po yung may-ari nitong brand na to. And kung naalala nyo, siya yung nag-guest nakasama ni Boss Toyo nung part 2 nung pagpunta ni Kulob doon. And siya din yung nagbayad nung jacket ni Mentos or yung coat ni Mentos. Ayan siya, diba? So, and ito yung kanyang brand, yung The Source. Ang spelling niyan, The, tapos Source na letter O, yung letter O ay 0, diba? Number 0 siya. So magsisimula po tong video na to sa pagpapalayas kay Kulob. Panoorin po natin. Tayo na, mamaya ako pasirain mo sa social media. Hindi na. Ayan, binayaran ko siya. 65,000. Ayan, kaya na naman gusto mo, di ba? Ayan na nga. Ayan na nga. Ayan na nga. Bayad ka na. 65,000. Di ba yan ang gusto mo? O yan, 65,000. Pumunta ka dito nang sasagot mo sa akin dahil sa schedule mo. Ha? Pero hindi kita pinapapunta. Pinapunta kita nung araw na libre ako, hindi ka pumunta. Pinuntahan mo ako araw. Ikaw yung nasusunod. Tapos, ang gusto mo lang yung pera. O yan, yung pera. Binigay ko, 65,000. Oo, tapos ako yung kakasuhan nyo. Hindi. Hindi, Papa. Wala akong sinabing kakasuhan mo. Diba? Hindi. Hindi mo naman gagamitin yung kontrata kung hindi yun yung gusto mong sabihin. Ano ka? Sinungaling ka. Ikaw may sariling schedule, tas walang approval ko. Ang kapal mo. Sinungaling ka. Grabe ang ginagawa mo sa akin. Hindi nga eh. Ayun na nga, binibigay ko na eh. Para matapos tayo. Pagkatapos niyan, sinabi ni Kyle kung ano yung rason kung bakit niya pinalayas si Kulob. Pakinggan natin. Nagrabe na yung inis ko kanina. Nasa Robinson ako, mga tol. Ang banat niya sa akin. Hinaha ko na lang yung message niya eh. Sabi niya, gusto ko, Papa, gusto, ito. Ayan. Ayan. Papa Kyle, ayos na po yung ilalatag ko na sa'yo plan. Pwede po ba kitang, may plan, tapos tingnan nyo mga tol. Mar, ayan, tingnan nyo kung paano siya mangulit, mga tol. Tingnan nyo ha. Parang may pinatago. Ano ba yan? Ayan, dito pa lang oh. Ayan. Papa, kung may lalatag ka sa akin, latag mo ng personal. Kasi may plano nga tayo kay Toyo, bigla niyo ako alisin. Paano tong chat-chat lang? Kaya nga humingi ako ng pasensya, hindi rin yun. Huwag na tayo maglabas ng ibang pangalan. Yan. Kita nyo naman, usapan, sabi mo nung Monday, pupunta ka para ilatag lahat ng item. Now, send na naman, 20,000. Gumawa din ako ng video, Papa, di po, ba sabi nyo, if di kayo busy, susundo sa akin. Tinanong ko siya kung yan yung usapan. Tangin na, sino ka ba para sunduin ko? Ayan, oh. Oh. Tapos ayan, putik, yung may sinend naman po akong proof. Ginagawa mo akong palagatasan, men. Kaya ako inabot yung 65,000 kasi nararamdaman ko, ayun lang naman yung kailangan mo eh. Umalis ka na. Ayun yung point ko. Ayan lang yung kailangan mo, lumayas ka na. Tigilan mo na yung mental health ko. Kasi ako yung nasisira yung ulo sa'yo eh. So kung nakalimutan nyo na si Sir Kyle, siya yung nasa video ni Boss Toyo bandang dulo sa part 2 nung Kulob Kulob na nagsoli ng coat, 'di ba? Nagsoli siya ng coat. Tapos siya yung nagbayad. Basically, for the longest time, tinutulungan niya si Kulob na pumera doon sa negosyo niya. Kasi nga, mayroon siyang very successful business na The Source, 'di ba? And kaso parang nararamdaman niya na si Kulob ay
binibigyan siya ng run around, tapos pinamukha pa na may kontrata, and pinamukha pa na pagka hindi tumupad sa kontrata, yun yung nafe-feel niya kasi yung first 20 minutes the video was, yung video about ni Sir was about the contract, yung parang gripes niya doon. So sabi niya para tapos na yung kontrata, eto na yung 65,000 kasi nga sabi niya rin doon sa video na yon, hindi naman nila kailangan talaga si Kulob para mag-promote nung kanyang damit, nung kanyang nung clothing line niya. Nakakabenta naman sila miski wala daw si Kulob, di ba? So, yun yung point doon, mga lods. Now, let's move forward dito sa storya na to kasi makikita natin yung mga iba pang nangyari. Kaysa mangingi ka ng mangingi, naawa ko kasi lapit siya ng lapit kung kani-kanino, tinatabla siya, hindi siya inaano. Yun. Sabi ko sa kanya, sige, mag-live ka. Gagawin kita ng isang studio, suotin mo yung t-shirt, live ka, or cover ka ng songs, gamitin mo yung mga damit for brand awareness. Ayun, tayo na. After 1 week, biglang inamin niya, may management nga siya. So, nung nakausap ko, una ayoko may management. Kaya pumayag ako ng may management kasi nga, hindi siya maayos kausap. So, dahil may management na lang yung kakausapin ko sana. Di ba? Para si The House of Collab na lang yung kausap ko sa kanya. Since nakapag-commit na ako nakapagbitaw na ako ng salita. At ayokong masira yun, naka-oo na ako Parang, hinayaan mo na nga na gamitin ka niya para lang matupad mo yung isang salita mo. Pero pipilitin kanyang magalit. Ang ginagalit ko lang naman dito, mga tol, is yung pananakot, yung parang dating sa akin, tinatakot mo ko dahil may pinirmahan akong kontrata sa'yo. Ha? O yan, binayaran kita, 65,000. Tapos yung kontrata, anong pananakot mo sa akin? Yan. Wala. Ay na, tatakutin mo ko ng kontrata. Ako nga mismo gumagastos ng music mo. Parang kumbaga ako nga yung tumutulong sa'yo. Diba? Sana respect mo na lang sa akin, tapos tawag mo sa akin, Papa. Hindi naman kita anak. Tawag mo sa akin, Papa. Hindi naman kita anak. Hindi mo kasi ako napaikot kasi alam ko talagang ginagamit mo kasi na kaya nga ako pumirma ng kontrata sa management mo Parang kumbaga mas okay silang kausap compare sa'yo Diba? Yun, nabadtrip ako dun sa video ni Boss Toyo Nabadtrip ako dun. Kasi nga, promotion, brand awareness. Hanggat may sponsor ka sa isang bagay at may key ka dun, promotions mo yun, exposure ng brand mo yun. Diba? Ng brand natin yun, man. Kaya nga tayo nagbi-business. Kaya nga hindi ko na inubad yung t-shirt ko ng The Source nun Kasi naka-t-shirt ako ng The Source nun, man. Kaya sinuot ko na lang yung jacket. Pero kay Boss Toyo, wala naman akong problema kasi di naman alam ni Boss Toyo yung sitwasyon that time. Nagulat lang din siya. Na, hindi ko alam bakit ganyan ka. Hindi ko alam, men. Iniisip niya, ikaw magbe-benefit sa kanya. Bago ako dumating sa buhay ko, kumikita na ako. Or bago ako dumating sa buhay ko, kilala ko na yung mga tao na kasama ko. Or wala ka talagang maitutulong sa akin. Yun yung totoo, men. Kasi nabibenta yung damit namin. Nabibenta yung damit ko. Nabibenta yung paninda ko. Nabibenta yung sapatos ko. Nabibenta yung tsinelas ko. That's life, man. Problema dun. Ang gusto lang ni Sir Kyle kasi is masunod lang yung schedule niya. Yun lang. Kasi nga tinutulungan naman niya si Kulob. Kumbaga pakikisama lang. Kaso may pinirmahan talaga. Pero after a while, nung nagrarant na si Sir Kyle sa kanyang live, ay bigla na lang nag-message si Kulob. Tingnan natin. 12 batch pa shoot ako mamaya dun sa Aerox. Ready na lang din ng mga kantara. Pang-ina? Di tama. Nagko-comment ka pa talaga, no? Up ka dito, paliwanag mo yung side mo kung talagang walang malinis kang tao, tayo na. Lagi mong pinapalabas sa social media na hindi parang fake na lang sa'yo. Ay, ka. Parang gusto mo pa balik ta rin, sapakin mo na lang ako.
Di ba sabi niya kanina, pre? Daktan mo na lang ako. Huwag ka na lang mag-live. Attention gusto mo, di ba? Yan, binigyan kita attention, men. I-join mo sa live. Sige, boss Parak. Sapatos daw. Wala, hindi siya... Iniwan niya mga tol. Iniwan niya. O okay, sa akin pabor yun. Yung susunod natin pag-uusapan, yung quote. Kasi siya yung nag-buyback talaga nung quote eh. So, ang gusto niyang mangyari is, siguro pakinggan niyo na lang siya. Kaya sila pinagbayad ko, pero sa akin pera nang galing. Hindi. Nagati si Sir JV. Kasi ang unang usapan is, yung unang napag-usapan, nagbago kasi yun. So, ayan. O, ayan yung quote. Nasa amin yung quote. Hindi ako pumayag. Kasi ibabalik nga sana kay Boss Toyo. Tapos, kay Kong, nang hindi na naman ako kasama, mga tol. Hindi ako attention seeker, ha. Gusto ko mamit yung idol ko. Ayun yung totoo. Sino pa dito hindi kilala at hindi idol si Kong TV? Hindi natin lukuhin mga sarili natin, mga tol. Tsaka ginastos ang ito. Tangin na, ang mahal na ito. Bumili nga ako ng coat sa, sa Arthur's. Parang 10K lang ata yung isang set or 12,000. Ito, 25,000. Mga tol, may dumi pa. Ang rason kasi kaya binidyohan to at ni-live ni Sir Kyle kasi for his safety purposes. Kasi sabi nga ni Kulob na ganun, na okay lang daw nasaktan siya or things like this na hindi ka aya-aya. Siguro the best way we can end this is sa words mismo ni Sir Kyle. And hopefully, magkakita sila ni Kong TV kasi isa yan daw sa mga idol niya dito sa social media. For now, yun lang naman yung sa akin for today. Si Sir Kyle na lang yung magsasarado nitong video na to. Gege mga lods. Nakakilala sa'yo, Boss Kyle. Super bite mo. Bigyan mo nga isa. Madali lang yan, boss. Kailan na-release ng TV Pro. Kupal na tao talaga yan, kuya. Marami talagang kupal, idol. Sobrang likot pala niyan. Imbis na nag-steak na lang tayo noon, may full slab ka pa doon. Nyo, rapik yan, boss. Magagamit. May stock pa kayo ng hotdog sa rep. Potongan mo na lang dapat eh. Tain na. Bite mo, papi. Binayaran mo pa yon. Hindi, yun kasi yung ginagamit niya sa akin na yung kontrata. So, sabi ko, sige, bayaran kita para wala akong problema sa kontrata mo. Lumayas ka na. Di, boss, wag mo kong videoan. Wag mo kong yun yung video. Siyempre, for safety ko din. Mamaya sabihin niya, sinaktan siya dito. Di ba? Mamaya sabihin niya, inalila siya dito, inalipin siya dito. No, man. May mga in charge para sa kanya-kanyang task. May kanya-kanya kaming station. May mga kanya-kanya kaming trabaho dito, mga tol. Siya lang yung wala. Yun yung totoo. Inom ka tubig, may stress ka lang talaga sa tao na yan. Awit yan, pre. Ginawa kang bata. Yun nga yung nararamdaman ko, kaya nga di na lang ako nagre-reply. Kasi pag nagalit ako, syempre, mamaya ma-out of control ako eh. Hindi ko alam anong pwede kong magawa or mainis ako sa kanya. Kaya talagang di ko siya kinakausap buong maghapon kahapon. Di kami nag-uusap, di ko yung pinapansin. Di ko nga inaya kumain, pero kumain eh. Hindi sa hindi sa pagiging masama, pero ayaw kitang kausap sa madaling salita. Ganun. Kahit nandito siya sa bahay ko Parang kumbaga kahit nandito siya nakatira. Bonding talaga yan. Kaya tinatag sa Team Payaman. Baka ikaw na raw, Papa next. Tawag mo sa akin, Papa. Hindi naman kita anak.